Chapter 7. Dito ay inutusan ng Diyos si Noe na tigpipito na pares ang kukunin sa mga hayop na malinis at 2 pares naman sa hindi malinis. Ito ay upang hindi maubos ang kanilang mga lahi. At sa hinaharap ay maging pagkain sila ng mga tao. Kusang dumating ang mga hayop sa daong sa utos sa kanila ng Diyos. Dahil kung sila ang mga magdadala ay hindi kakayanin ng 7 araw na palugit. Kung babalikan natin ang chapter 4, ang edad ni Noe ay 500 years old at sumampa naman siya sa daong ng 600 years old. Kaya kung titingnan natin, nabuo ang daong ng nasa 100 taon. Sa loob din ng 100 years, walang naniwala kay Noe na mangyayari ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig. Kaya't ang mga tao ay naging abala sa mga personal nilang buhay. Dito ay mapapatunayan natin na ang Diyos ay marunong magalit at magpataw ng parusa sa mga gumagawa ng masasama. Kaya't winakasan niya ang maraming buhay sa pamamagitan ng baha. Ang daong ay ginawa sa bundok. Ito ang patunay na ang tubig o baha na nangyari sa mundo ay universal at hindi sa iisang lugar lamang. Dahil sa taas at level ng tubig na lumampas sa mga bundok. Ito ang mga nakasama sa loob ng daong. Asawa ni Noe na hindi na nabanggit pa ang pangalan. Ganon din ang asawa ng kanyang 3 anak, kaya't sa bilang sila ay 8. Dito ay mauunawaan din natin na marami na ring daong ng mga panahon na iyon o mga sasakyang pantubig na pwedeng sakyan ng tao. Subalit, magaganon man, ang maliligtas lang ay ang daong ni Noe. Sa loob naman ng daong ay may sapat na supply ng pagkain, pati na mga pagkain ng mga hayop. Ito ay patunay na iningatan sila ng Diyos at iniligtas sa pagdipol.